Kabanata 1616. Si Harvey York ay natigilan habang tinitingnan ang lugar na ito. Ito ang sikat na restaurant sa estuaryo ng Mordo. Sinasabing mayroon itong kasaysayan ng higit sa 100 taon. Ang lugar na ito ay may mataas na kalidad at klase. Nagkaroon ito ng isang high-end na kapaligiran, maluho at maayos. Ang pagkain sa naturang lugar, ang isang random na ulam ay maaaring nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Kung nais ng isang tao na magreserba ng isang silid, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,300 dolyar. Ang presyo ay hindi mukhang nakakatakot, ngunit ang pangunahing problema ay ang mga tao mula sa ordinaryong uring manggagawa ay hindi maaaring dumating sa mga nasabing lugar na gugugol. Si Kelly ay mahusay ang nagawa sa mga nakaraang taon at itinuturing na isang matagumpay na tao. Tulad ng para sa kanyang asawa, si June Lee ay nabalitaan na binuksan ang isang chain ng mga beauty salon, at maayos ang ginagawa ng negosyo. Ang isang taunang kita na daan-daang libong dolyar ay hindi dapat maging isang malaking problema. Ang pamilya na tulad nila ay maaari lamang hawakan ang threshold ng itaas na klase ng bilog sa Mordo, ngunit higit pa sa karapat-dapat na dumating sa lugar na ito. Brother York, mangyaring pumasok. Alam na ni Jeremy Malone na ang tila mahirap na kamag-anak na ito ay isang walang awa na tao. Naramdaman niya na siya ay labis na mahalaga at walang kap-oras. Hindi niya kailangang pumunta sa pakikipaglaban kasama si Harvey. Kaya, dinala niya si Harvey sa Building of Peace na may ngiti sa kanyang mukha. Maagang dumating si Lady Malone at ang iba pa. Bukod, mayroon ding ilang mga kaibigan na malaking mga shot sa itaas na klase ng bilog ang naruroon. Malapit na rin si CEO Malone at Miss Malone na dumating. Inutusan lamang ni CEO Malone na dalhin ka muna para sa hapunan, at uuwi na kami mamaya. Magalang na sinabi ni Jeremy, Brother York, maaari kang pumasok. Driver lang ako. Ayokong magdulot ng isang eksena. Tila, inilaan niyang palayain si Harvey, kaya sinasadya niyang hindi pinangunahan ang daan. Nakita ni Harvey sa kanyang plano. Wala siyang sinabi, lumingon, at pumasok lamang sa Building of Peace. Ang nasabing isang menor de edad na karakter, hindi lamang niya alam kung paano maging banayad, ngunit kung nais niyang magkamali, hindi naisip ni Harvey na bigyan siya ng isang aralin na hindi niya malilimutan. Naglakad si Harvey sa pintuan ng silid habang dala ang bagahe at ang Polygonum Multiflora mula sa dati. Pagkatapos ay kumatok siya sa pintuan ng magalang. Mukhang nandito na si Hazel at ang kanyang kasintahan. Maghintay ng 1 minuto. Kailangan kong tawagan si Kelly at hilingin sa kanya na mabilis na pumunta upang hindi mapanatili na naghihintay ang lahat. Sa sandaling ito, isang tinig ang nagmula sa silid. Pagkatapos, isang magandang babaeng nasa gitnang edad na mukhang matikas ang lumitaw sa harap ni Harvey, na parang malapit na siyang maging malugod. Gayunpaman, biglang tumigas ang kanyang mukha sa sandaling nakita niya na ito ay si Harvey na dumating. Sinabi niya pagkatapos, ikaw si Harvey. Asawa siya ni Kelly at ina ni Hazel na si June Lee. Ngumiti lang si Harvey at sinabi, kumusta, Tia Lee? Parehong partido ay mga matandang kaibigan at nakilala ang bawat isa maraming taon na ang nakalilipas. Kaya, masigasig pa rin si Harvey kay Tia Lee, sumulyap si Harvey sa silid ng batiin siya. Mayroong ilang mga kalalakihan at kababaihan sa mga damit na Chino na tila mayaman. Gayunpaman, hindi pa dumating sina Kelly at Hazel, nagulat si June. Pagkatapos ay sinabi niya ng awkwardly, Harvey, bakit ka nandito? Ilang sandali na natigilan si Harvey at sinabi, hiniling ni Uncle Malone kay Jeremy na ipadala ako dito. Hiniling niya sa akin na kumain muna dito bago umuwi. Ito ba ay isang pagtitipon na maaaring sumali sa isang batang lalaki? Hindi ba ginamit ni Malone ang kanyang utak upang mag-isip habang gumagawa ng mga bagay? Galit na galit si June, pagkatapos ay bumulong siya, Harvey, ito ay isang napakahalagang pagtitipon. Lahat ng tao dito ay mayaman at marangal. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa iyo. Well, may 23 dolyar dito. Pumunta sa labas at maghanap ng makakain. Huwag mo kaming abalahin.
Kinuha ni June ang pera mula sa kanyang handbag habang nagsasalita at pinalamanan ito sa kamay ni Harvey na parang nagpapadala siya ng isang pulubi. Si Harvey York ay sumimangot ng bahagya, at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Harvey, nandito ka ba? Isang mahinahon na tinig ang nagmula sa likuran sa sandaling ito. Pagkatapos ay isang malaking kamay ang nakaunat at tinapik ang balikat ni Harvey. Boy, lumaki ka talaga. Hindi ka katulad ng dati, ngunit ang iyong mukha ay banayad at maselan tulad ng dati. Madali kitang makilala kahit na isang sulyap na naglalakad ka sa mga lansangan. Tumingin si Kelly Malone kay Harvey na may pakiramdam na ginhawa sa kanyang mukha. Lumingon si Harvey at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ngumiti siya. Uncle Malone, hindi kita nakilala ng higit sa isang dekada. Well, dumating ka sa tamang oras. Nag-aalala ako tungkol sa kung kailan kita makikita nung tinawagan kita kahapon. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka rito ngayon. Dahil nandito ka, magsaya tayo. Maraming magagandang bagay sa Mordo. Ang mga kabataan ay dapat na pumunta rito upang palawakin ang kanilang mga abot-tanaw. Maaari mong sabihin sa akin kung saan mo gustong pumunta at kung ano ang nais mong bilhin. Nasa akin lahat ito. Kinuha ni Kelly ang isang bank card at malapit nang ibigay ito kay Harvey. Malinaw, napakahusay niya kay Harvey, gayunpaman, naging malamig ang mukha ni Junlee nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey na may kasiraan. Tumanggap lang ng isang tawag mula kay Kelly kahapon at hindi na nakapaghintay na pumunta sa kanya ngayon. Ito ay talagang isang mahirap na kamag-anak. Hindi tinanggap ni Harvey ang bank card. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Salamat, Uncle Malone. Ngunit hindi ko ito kailangan para sa ngayon. Ipapaalam ko sa iyo kung kailan ko ito kailangan." Mabuti, kahit anong gusto mo. Hindi ito pinagdudahan ni Kelly. Pumasok ka at may upuan. Nag-aalala ako na makaligtaan mo ang pagkain na ito. Perpekto lang ang setting. Magkasama tayo. Ipakikilala ko sa iyo ang ilang mga nakatatanda sa negosyo, sa pamamagitan ng paraan. Pagkatapos ang lahat ay makakatulong sa iyo kapag nagtatrabaho ka sa Mordo sa hinaharap. Agad na nagdilim ang mukha ni June matapos itong marinig. Huminto siya sa harap ni Kelly at sinabi ng malamig, "Malone, wala ka sa iyong isipan. Hindi mo ba alam ang layunin ng pagtitipon sa tanghali ngayon?" Inanyayahan ko si Young Master Walker na lumapit. Malamig na sinabi ni Kelly, "Young Master Walker. Hindi niya tama si Stephen Walker. Hindi siya karapat-dapat na matugunan bilang Young Master Walker. Bukod dito, hindi ko nagustuhan ang prinang brat na ito. Sinasabi ko sa iyo, huwag itakda si Hazel sa kanya. Hindi ko nais na maging isang sisi ang aking manugang." Sinulyapan ni June si Kelly at malamig na sinabi, "Ano ang alam mo?" Ang tiyuhin ni Steven ay ang representante ng pinuno ng sangay ng Longmen. Bukod, siya rin ang tagapamahala ng negosyo ng Kaizen Group. Ngayon ang sangay ng Longmen ay walang pinuno, at ang Deputy Branch Leader Walker ay malamang na maging bagong pinuno ng sangay. Kapag ito ay tapos na, kailangan lamang nating bumuo ng mga kaalyado sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagkakaugnay. Pagkatapos, ang negosyo ng Longmen lahat ay pag-aari na natin sa hinaharap. At ganun din ang negosyo ng Kaizen Group. Isipin mo lang, ano ang isang malaking merkado na ito? Ang pagkilala sa kanya ay sapat na maswerteng. At gayon pa man ay kinamumuhian mo siya. Wala ka sa iyong isip. Itinatag ni Oliver Bauer ang tinatawag na Kaizen Group, at matatagpuan ito sa Corkscrew Building. Malamig na sinabi ni Kelly, sa madaling sabi, hindi ko siya gusto. Bukod dito, hindi pa rin sigurado kung sino ang bagong pinuno ng sangay ng Longmen. Sa palagay ko, sina Harvey at Hazel ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa noong bata pa sila. Ang dalawa sa kanila ay may talento at isang mahusay na tugma. Tiyak na mamahalin at igagalang nila ang bawat isa pagkatapos ng kasal. Tumingin si Harvey kay Kelly nang may kaluwagan. Si Uncle Malone talaga si Uncle Malone. Ang sinabi niya ay ang katotohanan, narito ang pinuno ng sangay ng Longmen. Tulad ng para sa mga bata na kasalan, mananatili siya rito.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Harvey, pasok at umupo sa tabi ko. Ang iyong tiyahin ay palaging nag-iisip tungkol sa mga baluktot na paraan sa buong araw. Baliwalain mo lang siya. Dinala ni Kelly Malone si Harvey York sa silid at agad na hindi pinansin si June Lee, na nagalit sa sandaling iyon. Galit na galit si June kaya ang sulok ng kanyang mga mata ay kumibot. Nais niyang masampal si Kelly at higit pa, umaasa na mabulabog ang walang kahihiyang kapwa, si Harvey, hanggang sa mamatay. Si Harvey ay walang kaunting balak na kainin ang pagkain na ito. Alam niya na ang pagkain na ito ay magiging masama mula noong ginagamot siya ni June. Gayunpaman, dahil si Kelly ay tinatrato siya ng mabuti, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang bigan siya. Lahat, hayaan mong ipakilala kita sa kanila. Ito ang anak ng dati kong kaibigan na si Harvey. Lumapit siya sa Mordo upang magtrabaho dito. Mangyaring alagaan siya sa hinaharap para sa akin. Pagpasok sa silid, ipinakilala ni Kelly si Harvey na may masigasig na hitsura. Tumawag lang siya kahapon, at agad na dumating si Harvey sa Mordo ngayon. Sa gayon, sinasadya ni Kelly na dumating si Harvey upang sumali sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nenas sa ganito. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ang mga panauhin na naruroon lahat ng mga kasosyo sa negosyo ni Kelly. Bagaman narinig na nila ang pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa ngayon, lahat sila ay pinapaboren pa rin ni Kelly at binati si Harvey ng isang ngiti. Sila ay nanginginig din ang kanilang mga kamay ng magalang para kay Kelly. Kung hindi man, ang mga taong iyon ay hindi magkakaroon ng karapatang lumuhod sa harap niya, hayaan ang mga kamay na makipagkamay. Hihihi, paulit-ulit na sumulyap si June matapos makita ang eksenang ito. Malone, anong kalokohan ang pinag-uusapan mo? Pumunta sa Mordo upang magtrabaho ng husto. Hindi mo ba ito masasabi ng mabuti? Isang mahirap na batang lalaki ang lumapit sa iyo. Upang ilagay ito ng blanko, siya ay pumunta sa iyong pera at koneksyon. Nais niyang kumilos tulad ng isang linta, at sa pagsipsip sa iyong kapangyarihan. Paano ka pa rin naging masaya? Bobo ka ba? O gusto mo bang gumawa ng kawang-gawa? Kung gusto mo ito ng sobra, pumunta sa Kaiyuan Temple at magbigay ng 1,000,000. Hindi bababa sa maaari ka pa ring makakuha ng isang pagpapala. Ang pagtulong sa tulad ng isang mahirap na batang lalaki, marahil ay hindi siya mapagpanggap at kahit nakagatin ka pabalik sa hinaharap. Malupit ang mga sinabi ni June. Hindi niya alintana na maraming tao sa silid. Hindi siya nagpakita ng anumang paggalang kina Harvey at Kelly. Si Harvey ay tumingin sa eksenang ito ng walang kibo at hindi nagsasalita ng isang salita. Gayunpaman, sumimangot si Kelly, at isang bakas ng galit na nakikita sa pagitan ng kanyang kilay. Dahan-dahan niyang sinabi, sapat na, itigil ang pakikipag-usap na walang kaparirikan. Pareho ang aming pamilya ay kilala ang bawat isa sa mga henerasyon. Dahil napunta siya rito upang maghanap ng kanlungan mula sa akin bilang kanyang tiyuhin, syempre, kailangan kong lumabas lahat upang tulungan siya. Ayan yun, kung nakikipag-usap ka ulit ng walang katuturan, magagalit talaga ako. Bukod dito, si Harvey ay magiging matagumpay sa lalong madaling panahon o mas bago. Maaaring kailanganin pa nating umasa sa kay Harvey sa hinaharap. Malinaw, mabuti talaga si Kelly kay Harvey at itinuring siyang sarili. Hey, umasa ka sa kanya. Kung maaari siyang lumapit sa atin ng mas kaunti, magiging masaya ako at magsunog ng insenso. Naiinis si June. Huwag isipin na hindi ko alam. Tiyak na siya ay kahihiyan para sa mga kalalakihan. Hindi lamang siya naging isang live-in son-in-law sa Buckwood, ngunit pinalayas din siya sa labas ng bahay. Maaari bang maging matagumpay ang isang katulad niya? Old Malone, maaari mo bang ihinto ang pagiging nakakatawa? Sa palagay mo ba nanunood ka ng isang serye sa TV? Ang pagbabalik ng isang mahirap na tao. Ang pagbabalik ng hari. Nagdilim ang mukha ni Kelly. Manahimik. Sa sandaling ito, ang iba pang mga panauhin lahat ay nakatingin sa kay Harvey.
Gaano katindi ang isang live-in na manugang nasubukan na makapasok sa kanilang bilog. Tiyak na biro siya, clap. Nang ang tensyon sa silid ay tumaas, may nagtulak sa pintuan ng silid at pumasok. Ang isang lalaki at isang babae, na may suot na mga mamahaling accessories at alahas, ay dumating ng magkasama sa sandaling ito. Ang lalaki ay 1.85 metro ang taas. Ang gwapo niya at mukhang mayaman. Maliban dito, nagsuot siya ng salamin na tila napaka-banayad. Gayunpaman, ang kanyang mapotla na kutis at ang malabong pabango mula sa kanyang katawan ay nagpakawala sa kanya ng isang pambabae na ugali. Ito ang tinaguriang sisi sa mga mata ng mas matandang henerasyon. Tulad ng para sa babae, siya ay halos 1.7 metro. Ang mukha niya ay kasing ganda ng jade. Ang kanyang damit, bag, relo, at accessories ay maaaring magbilang ng hanggang 10 taong sweldo para sa isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga damit ay natatangi, na inilalantad ang kanyang maliit na baywang, na ginawa ng mga tao na walang malay na nais na hawakan ito. Ang 2 taong iyon ay sina Stephen Walker at Hazel Malone. Hindi ba ito si Young Master Walker? Nagtataka ako kung bakit dumating ang isang panauhin sa aming silid ngayon. Ito ay mahusay na dumating ka. Gaano ka kagaling pumasok sa personal? Si Jun Lee, na ang mukha ay madilim na tulad ng tinta ngayon, ay may ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ito, na bumabalot. Hazel, hindi ka ba pumunta sa Kaizen Group para sa isang pakikipanayam? Ngumiti si Hazel, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na bahagi. Sa tulong ng Young Master Walker, ang pakikipanayam ay formalidad lamang. Ngumiti din si Steven at sinabi, si Hazel ay may magandang imahe at mahusay na pag-uugali. Angkop siya para sa Departamento ng Public Relation ng Kaizen Group. Kailangan kong hayaan siyang maging katulong na supervisor pansamantalang. Kung mayroon akong pagkakataon, pagkatapos ay makakatulong ako upang maisulong siya. Tulad ng para sa buwan ng sweldo, ipinaalam ko sa kanila. Ito ay $4,700 sa isang buwan. Dapat sapat na para sa kanya na gumastos. Pumasok na lang kami sa Kaizen Group. Kaya, huwag nating tingnan ang ating sarili. Hihilingin ko sa kanila na dagdagan ang kanyang sweldo pagkatapos ng ilang oras. Nagpakita si June ng isang mukha ng paghanga nang narinig ito. Young Master Walker, mabuti ka talaga kay Hazel. Maswerte si Hazel na makilala ka at makuha ang iyong pagpapahalaga. Napakagandang bagay para sa aming pamilya. Tia, napakabait mo. Para sa akin, ikaw ay katulad ng aking ina. Tiyak na susundin ko ang iyong mga tagubilin. Ang mukha ni Steven ay napakabanayad, at ang kanyang sigasig ay kaaya-aya. Una kong nais na dumating ng maaga, ngunit ang Mercedes-Benz 4S store ay tumawag lang ngayon at sinabi na ang Mercedes-Benz G-Class na inorder ko kalahati at 1 taon na ang nakalilipas ay dumating na. Kaya, kailangan kong pumunta upang kunin ang kotse. Alam mo rin, tama, na ang kotse ay dapat na mabilis na binili. Kaya, maaari lamang akong pumunta doon upang dumaan sa mga formalidad sa lalong madaling panahon. Kung may pumutol sa pila, kailangan kong maghintay ng isa pang kalahating 1 taon. Pasensya na sa huli. Kalmado si Steven, ngunit ang kanyang mga aksyon ay labis na mapagpanggap. Ang mga mata ng mga panauhin na naruroon ay lumiwanag pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Ang taong ito ay tiyak na bata pa at promising. Ang pag-alam sa gayong tao ay tiyak na maaaring magdala ng maraming mga pakinabang. Kaunti lang ang isang bagay na lumabas sa kanyang mga daliri ay sapat na para kumain sila. Maraming mga babaeng malandi ang kumikislap kay Steven habang nakatingin sa kanya. Kung hindi ito para sa maling okasyon, lahat sila ay nais na umakyat at matulog sa kanya. Ha, Young Master Walker, bakit ka bumili ulit ng bagong kotse? Naalala ko na bumili ka lang ng Porsche Panamera. Ngumiti si Steven at sumagot, hindi angkop ang Panamera para sa karera sa off-road. Kamakailan lamang ay lumahok ako sa isang off-road car club ng itaas na klase ng bilog. Kaya, kailangan kong bilhin ito para sa isang palabas. Lahat ay napasinghap matapos marinig ang mga sinabi ni Steven. Ang paggastos ng $100,000 para lamang sa palabas ay kahanga-hanga.
Napasinghap din si June. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey na may kasiraan at sinabi, tumingin sa young Master Walker, kayo ay halos magkaparehong edad. Ngunit, ito ang ibig sabihin ng bata pa at promising. Kabanata 1620. Si Harvey York ay mukhang walang malasakit at uminom ng kanyang tsaa. Ang ganitong uri ng pagpapakita ay walang kahulugan sa kanya. Maliban kung si Stephen Walker ay maaaring bumili ng isang sasakyang panghimpapawid at ilagay ito sa harap niya, o kung hindi man, wala namang pakiramdam si Harvey. Tulad ng tungkol kay Kelly Malone, siya ay isang mapagpakumbabang tao, kaya natural, hinamak niya ang gayong pag-uugali ng pagpapakita ng kayamanan ng isang tao. Gayunpaman, ang problema ay hindi sinabi ni Stephen ang kanyang sarili. Sa halip, si June Lee ang kumuha ng pagkakataong ito upang mangut siya kay Harvey. Kaya, walang masabi si Stephen. O tama, Uncle, sa ilalim ng papuri ng pangkat ng mga tao, walang tigil na kinuha ni Stephen ang isang kahon ng regalo. Inilagay niya ito sa mesa, ngumiti, at sinabi, Uncle, ito ang likidong ginto na ibinebenta ng aming Kaizen Group kamakailan. Mangyaring tanggapin ito. Napakaganda nito para sa iyong kalusugan. Maaari itong pahabain ang iyong buhay. Dalhin ito bilang isang tanda ng aking pagpapahalaga. Hindi ito mahal, kaya mangyaring huwag isipin ito. Medyo sumimangot si Kelly, ngunit sinabi pa rin niya, salamat. Ito ba ang maalamat na likidong ginto na ginagamit ng mga maharlika sa itaas na klase ng bilog? Nagulat si June habang tinitingnan ang bagay na ito. Sinasabing ang patuloy na pag-inom ng bagay na ito ay makakatulong upang maisaaktibo ang mga sel at mapanatili ang isang batang estado sa loob ng mga dekada. Ang bagay na ito ay sinasabing matagal nang nabili. Bagaman itinakda ng Kaizen Group ang presyo sa $24,000 para sa isa. Gayunpaman, hindi namin ito makuha sa $48,000 sa merkado ng scalper. At bumili ka ng 10 bote. Sobrang sweet yan. Medyo ngumiti si Stephen. Siya ang tagapamahala ng negosyo ng Kaizen Group pa rin. Sapat na, hindi magiging mahirap para sa kanya na makakuha ng ilan sa mga sample. Sa sandaling ito, tinitingnan ni June Lee si Stephen na parang siya ay manugang na lalaki. Kung mas tumingin siya sa kanya, mas nasiyahan siya. Matapos tingnan si Stephen, tiningnan niya si Harvey nang may kasiraan at sinabi, sobrang sweet mo, young Master Walker. Tiyak na naiiba ka sa mga taong ito. Ito ang dahilan kung bakit nakakainis ang mga paghahambing. Nagalit na si June kay Harvey kahit bago pa dumating si Stephen. Ngayong nandito na si Stephen, tiyak na hindi siya makapaghintay na palayasin si Harvey sa silid. Gayunpaman, si Harvey ay kalmado pa rin, umiinom ng tsaa sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ngumiti si Hazel Malone at sinabi, Inay, itigil mo na ang pakikipag-usap ngayon. Ang batang Master Walker ay gumawa ng maraming pagsisikap para sa akin kaninang umaga. Dapat mo siyang tretuhin ng maayos ngayon. Okay lang. Tiyak na bibigyan ko siya ng pinakamahusay na pagkain. Hinawakan ni June ang kanyang kamay, at hindi siya kuripot. Samantala, tumingin si Stephen sa paligid ng lugar. Binati siya ng lahat ng mga taong iyon. Naturally, lahat sila ay kilala sa bawat isa. Sa wakas, ang kanyang tingin ay nahulog kay Harvey. Siya ay sumimangot ng bahagya at sinabi, at ito ay. Sa totoo lang, napansin na niya si Harvey sa sandaling pumasok siya. Si Harvey ay kumikilos ng hindi talaga sinasadya nang magpakita siya ng mas maaga, na naging masaya siya. Kaya, sinasadya niyang nagsalita sa sandaling ito. Ito si Harvey. Ipinakilala ni June na may ngiti, ngunit ang kanyang tono ay kasuklam-suklam na hindi maitago. Siya ay isang mahirap na kamag-anak ni Uncle Malone. Nakakuha siya ng isang tawag mula kay Uncle Malone kahapon at lumapit sa kanya ngayon. Kumilos ng matapang at dumating dito para lamang sa pagkain. Ang mga taong hindi alam ay iisipin na siya ay isang gutom na multo na pinalaya. Kinilala din ni Hazel si Harvey sa sandaling ito, ngunit hindi niya balak na bumati upang batiin siya. Wala siyang impresyon sa pamilya ni Harvey mula sa 12 taon na ang nakalilipas.
Gayunpaman, ang kasalukuyang tiyak na mukhang isang bukol na si Harvey, ay hindi katumbas kay Steven. Hindi man lang siya nag-abala sa pagtingin sa kanya.